I would agree to Catriona that the candidate should be given a difficult question para mataranta ang brain cells nila. Charot. At mailihis sila sa mga may pagka-pageant pati na sagutan. As early as now, training ground na nila yan para as time is passing by, hindi lang muscle memory ang gumagana sa kanila, kundi pati mind noodle umaanda. Hello universe! Mabuhay! I'm Christina and welcome back to my channel. Kamusta naman ang lahat? Sana happy kayo kasi ilang tulog na lang. The days are numbered and we will all witness the most awaited days of the Miss Universe Philippines competition. Bisi-bisihan na tayo sa pag-Nostradamus kuno kung sino ang mga winners para sa 5 crowns. Buti na lang nakapag-vlog ako, kagagaling ko lang sa aming German examination. Then bukas, punta kami sa Berlin. Sus ko, hindi ako makapanood ng live. Team replay na lang ako. And before I proceed to the highlight of this episode, I'd like to vent out my heartfelt gratitude for your subscription, likes, and dropping your comments. Maraming pong salamat. God bless you all. And if you're newly checked in, please feel free to subscribe, ring the bell to make sure you get notified of my new videos. Okay, tuloy po tayo sa ating chikahan. In my previous vlog, I mentioned that there would be 5 crowns and one of which is Miss Universe Philippines crown. Tama ba? Yan ang una kong nabasa sa page ng Empire IG page. Then nabasa ko na naman 4 crowns. At para naman yan sa Miss Supra, Miss Charm, Miss Eco International, and Miss Cosmo. So, bale, 5 lahat. Medyo naguluhan ako sa sistema, pero bahala na ang Empire Philippines. Well, sa bagay, okay na rin na may 4 na crowns. Parang ang theory ko dito, may tendency na walang crown ang mga runners-up kasi mag-a-appoint ang organization kung para kanino ang 4 crowns. So, pwede magkaroon ng crown ang mga underdogs o kahit yung mga nasa top 10 finalist. Like for example, Miss Zambales, Miss Cebu, Miss Bulacan, etc. Pwede mangyari, no? Kasi parang babagayan sa candidate kung anong respective crown ang ibibigay sa kanya. Ang masakit lang dito kung ililigwak ng intentional ang isa o dalawa sa highly favored na front runners. Kasi pwede sabihin magpahinog muna kayo mga inday at may oras pa kayo. That's a low-stakes situation. Sounds bleak, but you have to accept your destiny. Ang nakikita kong pwede makapasok sa top 5, si Stephanie Hanson, Stacey Gabriel, Janet Hammond, or even Kayla Carter. Si Kayla kasi, bukod sa face card, celebrity siya. So, pwede talagang i-push through kasi bankable siya. Marami siyang followers sa kanyang IG account. Plenty of possibilities. So, let's expect the unexpected and be ready for blinding revelation. Ngayon pa lang, let's manage our expectations kasi baka ma-intonses ang listahan natin. Anyway, dito sa pangalawang listahan ko sa top 20, pasok dito si Miss Mandaue
Miss Camiguin, Miss Bohol, at Miss Cagayan de Oro. Teka, top 20 lang ba talaga o top 16 lang? Wala pa naman announcement ang Empire, no? Pero kung top 16 lang, nako, no mercy. Bahala na kung maligwak ka. Marami ang pwedeng malaglag kahit sa Filipino community like Miss Florida, Miss UK, o Miss Australia. At pwede rin El Tocoyo si Miss Laguna. Anyway, I jotted down in my list. Ito ipapakita ko. Pasok dito sa top 10 ko si Miss Pampanga, Miss Southern California, at Miss Laguna. Pero pag nasapawan to sa galing ng ibang candidates sa preliminary, tatanggalin ko siya. At may top 5 naman, sina Miss Palawan or Miss Cebu, Miss Cainta, Miss Iloilo pa rin, Miss Quezon Province, and this time, VVV is my winner. Pero still, pwede pa rin magbago ang aking isip in case of any spectacular performances from the underdogs. Baka may mga spoilers. Pero sure bull ako kay VVV as one of my crown contenders. 4 ang personal bets ko. Tara, Alexi, VVV, at Atisa for MUPH crown. Pero nasabi ko na sa previous vlog ko na si Atisa ang pinaka-safe na ipadala sa Mexico. Siya nga pala, si Miss Nueva Ecija ay pasok na sa semi-finals dahil sa voting. Given na to. Save by the vote. Now let's discuss the Wuling and Jojo Bragais, the Queen Footwear photoshoots. I super love the concept. These are not something new to me because I've seen those before. The Wuling photoshoot is similar to Germany Next Top Model. May ganito din sila dito, buwis buhay pose, at ito yung pinaka nagustuhan ko. Grabe, no? Ang hirap nito. Mangangalay ka, lalo na pag inulit-ulit ang post. Kasi syempre, hahanapin ng photographer yung pinakamagandang kuha. Then, yung kay Jojo Bragais, nakikita ko na to noon pa sa Instagram. Particularly if you have this penchant for creative photography. Professional photographers call this bottom view technique. A photographer would use a hard and thick glass na isiset nila na parang lamesa. At para silang mga butiki, no? Awkward ang poses at positions ng mga girls. Pero this is art movement in photography as well. Parang ito ang geometrical composition on photo paper. Naalala ko tuloy si Stephanie, ang classmate ko sa painting class namin way back in college years. Impressionist painter siya, but she would also use cubism technique, especially in our anatomy subject. Hindi niya ma-perfect ang human body proportion. Laging may distortion sa kanyang drawing. You know, mahaba ang liig, mahaba ang kamay, mahaba ang paa. Kahit may nude session kami, syempre pag ganyang set up sa workshop studio namin,
may model na nakahubot-hubad. Lalaki man yan o babae. Pero appreciated siya ng aming professor kahit hindi niya makuha ang tamang body proportion. Kasi kapag tapos na rin ang painting niya, sobrang ganda. Magaling pati siya maglaro ng kulay. So, I'm really impressed at Jojo Bragais photo shoot. Kasi meron akong naalala, ano. si Alexi pala, mga guys, look at her pose. Parang pusa na hinagis, tas lumanding sa lupa. Alam nyo yun? Di ba pag hinagis mong pusa, it could able to twist its body while falling and lands safely on its feet. Kasi may writing reflex ang pusa na tinatawag. So parang ganyan si Alexi sa photo. Black cat ko nga talaga si Alexi. Parang nag-coincide lang ang notion ko para sa kanya. Alright. Kahapon, hindi ako na-excite sa runway challenge nila. Wala kasing live streaming ang Empire. Akala ko yung runway challenge nila ay kagaya ng dati na individual submission ng rampahan nila. Siguro wala na yun, ano? Sa totoo lang, wala na akong masabi sa kanilang sa Jojo Bragais runway nila. Ang nag-stand out doon si Miss Baguio, Tara Valencia. Miss Pampanga, Cyril Payomo. Quezon Province at Lisa Manalo. Miss Palawan, Raven Doctor. Miss Bacoor, VVV. They're my top 5 standouts. Si Miss Taguig, Christine McGarry. Oh my gosh. The glaring flaw is her pasarela. Hindi pa rin pulido ang pasarela ni Christy. Ang thorns niya, imbalance lagi. Daw kabos ang tiil niya. Ay naku, Christy, malapit na day ang prelims. Aktong. Sayang, prototype pa naman siya para sa Mexico. She has to move onward and upward on this cutthroat battle. I don't know if Christy is just playing pranks and all of the sudden she would surprise us at the finals. I hope this trick will do wonders kasi marami din ang nag-aabang sa kanya. Nakakaloka pag naligwak siya. Meron pa ba silang Q&A interview challenge? Hindi pa nag-a-announce ang organization sa kanilang social media accounts kung mag-conduct sila ng Q&A interview challenge. Or sa Q&A portion ng competition, no? I would agree to Catriona that the candidate should be given a difficult question para mataranta ang brain cells nila. Charot.
Dito kasi malalaman guys kung sino talaga ang may analytical and critical thinking. At mailihis sila sa mga may pagka-pageant pati na sagutan. As early as now, training ground na nila yan para as time is passing by, hindi lang muscle memory ang gumagana sa kanila, kundi pati mind noodle umaandar. Di ba mga guys? Saka sana ang mga candidates, ngumiti naman, hindi puro fears na lang lagi. Halos nakakalimutan na kasi nila ngumiti. Nagiging paralyzed ang lips nila. Si Pia Wurtzbach ang nag-introduce nito, but she executed it so well. May fluidity, pati facial expressions niya. It was all started from a fierce look. Then as she walks onward, she sported that flirty and ultra-bright smile. Sana magagawa din ito ng mga candidates para total wow factor at satisfying ang performances nila. Before coming to an end mga guys, let's keep in mind that it's not on our end to decide on who's going to win. Meron pa rin official panel of judges. Tayo ay mga sabit-sabit na lang. Whoever wins, let's give it a whirl and rave. No bashing please. Don't let your emotional intelligence slide. Be empathetic because that's what make us civil and cultivated citizens. All right? Thank you for viewing. I will see you again. Keep safe. Tschüssi. Babush.